Amanda's POV. Thank you for being here with me. Muli niya akong niyakap. Don't leave me, Mandy. Ayoko na maging mag-isa. Nakagat ko ang pangibabang labi nang marinig ang sinabi nito. Paano ko makakaalis sa bahay na to? Hindi ko siya maiiwan kung ganito siya sa akin. Paano ko masasabi sa kanyang totoo? Thank you for coming into my life and making me feel whole. Nalaglag ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan. How could I leave him and come back as Amanda? Ang hirap-hirap mo nang iwan sa ganitong sitwasyon, Romano. Pero hindi ako maaaring mabuhay bilang si Mandy. Kailangan kong bumalik at harapin ka bilang si Amanda. I need to clear everything. Apologize for my mistakes. Pero nakakatakot. Natatakot ako ng sobra. Ngayon lang ako natakot ng ganito sa buong buhay ko. Ang takot na pakiramdam ko sa oras na masabi ko sa kanyang totoo ay mawawala siya sa akin. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Humiwalay siya sa akin ng yakap at tinitigan ako sa mga mata. His facial expression wanted me to say yes. Ayoko na sana magsinungaling. Romano, mas madaragdagan lang ang sakit. Hindi ka naman naalis sa bahay ko, di ba? You're not going to leave me because you said that you like me too. I wanted to know, Mandy. Gusto kong makasigurado. Umawang ang mga labi ko para sagutin sana siya. Ngunit walang mga salita na lumabas sa bibig ko. Nang umatras si Romano, ay hinabol ko ang kanyang kamay. May bala ka? Umiling ako ng sunod-sunod. Hindi naman yon. Ayokong umalis. Pero hindi ako maaaring manatili sa bahay niya bilang si Mandy. Hindi ko maaaring manatili sa buhay niya at mahalin siya bilang si Mandy na katulong nito. I need to come back here as Amanda. Oo, aalis ako. Babalik ako sa dating buhay ko. Pero hindi ko naman siya tuluyang iiwan. Hindi ganon. Muli itong umatras. Ako naman ay hinila ang kanyang kamay. Ano pala? Why are your reactions telling me that this is temporary, Mandy? Ayoko ng ganito, Romano. Ang hirap naman. Romano, hindi kasi madali ang sitwasyon natin. Paano kung hindi ako matanggap ng pamilya mo? I just need to find a reason to escape in this conversation. Yun lang. Ngunit mukhang desidido na ito talaga sa akin. Sa klase ng tingin na ibinibigay nito at sa mahigpit na hawak niya ngayon sa aking mga kamay. I don't care, Mandy. Ano naman kung hindi ka nila matanggap? Hindi ko kailangan ng opinyon ng iba o kahit ng pamilya ko tungkol sa iyo, Mandy. Sinabi ko na to. Ang mahalaga lang sa akin ay ikaw at ang desisyon mo. Gusto mo rin ako, hindi ba? Tumango ako sa kanya. Then why, Mandy? Bakit pakiramdam ko pansamantalang ang lahat ng to dahil sa mga ipinapakita mo, dahil sa mga sinasabi mo sa akin? Anito, nahihirapan na ako sa sitwasyon ko, pero hindi ako dapat magreklamo. Wala akong ibang dapat sisihin kung hindi ang sarili ko. Ayoko na nakikita kong ganito si Romano. Bumaba ang mga mata ko sa kamay ko na mahigpit na nitong hawak ngayon. We don't want to let go of each other. Pero Amanda, ikaw ang dahilan kung bumitaw man si Romano sa'yo. Bulong ko sa sarili ko. Hindi naman kasi maaaring dito lang ako sa bahay mo. Kailangan ko rin bumalik sandali sa kung saan ako nanggaling at... No, Mandy. Marahan itong hinawakan ang magkabilang pisngi ko at inilapit ang mukha niya sa akin. Hindi ka aalis. Hindi mo ko iiwan. Sandali lang naman ako mawawala. Babalik rin naman ako sa kanya. Kailangan ko lang bumalik para linawin ang lahat ng kalokohang ginawa ko. Pakiramdam ko, sa oras na umalis ka sa bahay ko, ay hindi mo na ako babalikan. Kaagad akong umiling sa kanya. Gusto rin naman kita, pero hindi ako maaaring manatili dito sa bahay mo at maging katulong kung may namamagitan sa ating dalawa. Ano na lang ang sasabihin ng iba sa'yo? At paano ang reputasyon mo sa lahat? Then stay here with me, Mandy. Not as a maid, but my woman. Natigilin ako sa sinabi niya. Sinabi ko sa iyo, Mandy, wala akong pakailam sa sasabihin ng iba. Kung yan ang ipinapangamba mo, ay simula bukas, hindi ka na magtatrabaho bilang katulong ko. Pero hindi ko papayagan na umalis ka dito sa bahay ko. He's serious. He really wanted me here. Paano pa ako makakabalik kung ganito siya? Kung saan mo gustong pumunta, ay sasamahan kita, Mandy.
Hindi ka maaaring umalis ng mag-isa. Romano naman, wala na akong maisip na maaaring idahilan sa kanya. Lahat kasi ay may nasasabi ito. Nagdududa ka pa rin ba sa akin? Umiling ako habang nakatingin sa kanya. Mandy, gusto kita. Yumuko ako nang hindi ko na mapantayan ang tingin na ibinibigay nito. Naniniwala naman ako sa iyo. Ang hirap lang, Romano, pero dahil sa pagkakamali ko at maling desisyon ko, nahihirapan ako na ibigay sa iyo ang gusto mo na manatili ako dito sa bahay mo. I have a life as Amanda. I need to come back. But you are making it hard for me to decide now because of your hold. Ang higpit. Ani ako sa sarili ko. Napabuntong hininga na lang ako. Ang bala ko na pagbalik at hindi natapusin ang 2 buwan ay nagbago. I can't let Romano be alone, to feel that he was alone again. Pero habang naririto, ay kailangan kong makuha ang tiwala nito. At kung sakaling magpaalam ako na aalis, ay baka mapayagan niya ako. Baka magbago ang isip nito. Please. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang tumango. Sige, dito lang ako. Peste ka, Amanda. Marupok ka. Thank you. Ani Romano at mabilis akong hinagkan sa labi. He's smiling again. Ito ang nais kong makita sa mukha nito at hindi ang kalungkutan na nakita ko sa mga mata nito kanina. Bigla akong napaisip, ano kayang nangyari sa kanya? Napatingin ako kay Romano nang marinig ang boses nito. He's looking away at wala pa ring saplot sa katawan. Do you want to take a bath? Ha? Umangat ang tingin ko sa kanya nang marinig ang sinabi nito. Itutuloy na ba namin? Oo. Tumayo ako, ngunit dahil nakapulupot sa akin ang kumot, ay natapakan ko ang dulo nun at madadapa na sana ako kung hindi lang ako naalalayan ni Romano. Ang problema lang ay nalaglag ang kumot sa sahig at nalantad na naman sa harapan nito ang kabuuan ko. I saw Romano's eyes look at my body. The desire in his eyes came back. Kung gusto naman niya kasi, ay bakit hindi? Laban na nga ako kanina eh. Mandy. Napapikit ako nang bumaba ang mukha nito sa akin at hinagkan ako sa labi. Nang maramdaman ko na naglakad ito habang inaalalayan ako, ay naidilat ko ang aking mga mata. Where is he going? Bahagyang lumayo ang mga labi niya sa akin at nginitian ako. Can I take back my words earlier? Baka pwede na natin ituloy. Peste, oo naman. May permiso ko na kanina pa. Let's take a bath together. Hindi na nito hinintay ang sagot ko at hinagkan akong muli. But before we could enter the bathroom and do nasty things, we heard a knock from the door. Sabay kaming napatingin doon. Rome, hindi ko na kaya pa maghintay ulit ng isa pang oras. Get out of there and let's drink. Nakita ko ang pagsimangot ng mukha ni Romano. Humiwalay ito sa akin at kinuha ang towel bago ipinulupot sa aking katawan. I forgot about Luther. Maligo ka na at magpahinga, Mandy. Dahan-dahan akong tumango habang ito ay ipinulupot ang itim niyang polo at isinuot iyon. Ibinutones na rin ito pero napansin ko na mali-mali ang pagkakabutones nito. Gulo-gulo rin ang buhok nito. We all have the time in my house to bath together. Pupuntahan ko ng kapatid kong istorbo. Ani Romano at hinagkan ako sa noo. Sige. Nang maglakad na ito at binuksan ang pinto, ay narinig ko pa ang sinabi ni Luther bago sila umalis. Asarin mo na ang bagong gising. Huwag lang ang taong nabitin. Romano's POV. When I heard what my brother said, I glared at him. Ibig sabihin ay napansin ito ang kung anong mayroon sa amin ni Mandy. Don't test my patience, Luther. Nagkibit balikat ito at sinabi ko, I am in a good mood. Hinawi ko ang aking buhok pataas at pinipigilan ang aking sarili na mapangiti. So, kailan ka uuwi ng bahay, Romano? Yung nandun sana ako. Nang marating namin ang bar, ay kaagad na kumuha si Luther ng maiinom. Kauuwi ko lang, wala pang 1 buwan. Sagot ko sa kanya. Oh, reasons. I know why you don't want to leave your house. Nilingon niya ako sandali at nginitian. He knows it. Wala rin naman akong balak na itago. Mind your own business, Luther. Huwag ka rin lumalapit kay Mandy. Narito ka sa loob ng bahay ko. Instead of reacting to what I said,
Ipinakita lang sa akin ni Luther ang alak. Vodka? Bahala ka. Nang makapili ito ng alak, ay naupo siya sa aking tabi. Hanggang ano oras ba ang inuman na ito? I wish my baby is still awake when we are done here. Nakakatampo ka naman, Romano. Narito ka sa tabi ko pero ang isip mo ay nandoon sa ikalawang palapag, sa silid ni Mandy. Anito at ngumuso pa. Don't even say her name, Luther. And stop acting cute. Hindi bagay sa'yo. Ngumiti ito at uminom. I can't tell if he's saying the truth when he said that he was here because he wanted to have a drink with me. Mahirap din basahin at malaman kung nagsasabi si Luther ng totoo. Hindi mo ba idedenig sa akin ang mga napansin ko, Romano? Why would I deny it? I like Mandy. Even if she's a maid, Romano. I saw that she has a great body. Is that the reason? If you want to have a good conversation with me, Luther, then think 1,000 times before you say a word about my woman. I'm sorry, I was just teasing you. I can see that you are serious about her. Ito rin ang unang beses na nakita kitang tumingin sa isang babae na parang anumang oras ay aagawin sa'yo. Sobrang protective mo kay Mandy kanina, kaya naisip ko na, akala mo, kukunin ko na siya sa'yo. Tumawa ito. At isa pa, Romano, alam ko na umaalis ka lang ng bahay mo tuwing weekend kung tungkol sa trabaho o kung may business partners ka na nais makipagkita. Pero nung sinabi ko nandito ako sa bahay mo at sinamahan ng babait mong kasambahay at pinadalhan ka ng litrato niya, ang bilis mo. In just 10 minutes, you were here and glaring at me. Bakit hindi ko to titingnan na masama? He touched Mandy's hair. You touch her. Peste ka? Malakas itong tumawa sa aking sinabi. Uminom na lang ako ng alak at nang maubos ay nagsalin ako muli sa aking baso. Damn, brother. So, you are the in love, Romano? I am liking this. Huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakagalit ko, Luther. Huwag mo subukan ng pasensya ko dahil alam mo may nararamdaman ako kay Mandy. Don't try to make me jealous. Baka hindi ka na makatapak pa sa bahay ko. Alam ko ang tumatakbo sa isip nito. Kilala ko siya. What? I am not doing anything, Romano. Ang totoo ay ayoko ng ideya na alam ni Luther ang tungkol sa nararamdaman ko kay Mandy. Even though we are brothers and we grew up together, there's still a barrier between us. Nang makita ko kung paano nito tininan kanina si Mandy, ay nakaramdam ako ng inis. While he was looking at Tali earlier, in the gazebo, living room, and in my kitchen, there's something in his eyes that I don't really like. Sinasabi ko lang, Luther, the way you look at my woman tells me that something's running in your mind. Siguro iniisip ko lang si Dad Romano. Hindi ba't may usapan kayo tungkol sa anak ni Eduardo Castellanos? Ang totoo ay sinabi ko lang na makikipagkita ako para matapos ang usapan. Ilang beses na rin akong kinausap ni Dad tungkol sa usaping pag-aasawa. Na mga panahon na iyon ay wala doon ang atensyon ko. Mabilis lang lumipas ang araw, Romano. Isang buwan at kailangan mo nang harapin ang sinabi mo kay Dad. Hindi maaaring hindi ka sisipot. Anong sasabihin mong dahilan sa kanya? Also, do you think he will agree with Mandy sa katulong mo? Mahigpit kong hinawakan ang baso at muli nagsaling bago ininom. I smirk at him. Do you also think that I care if Dad will like my woman or not, Luther? If he will approve? Tanong ko sa kanya. He got my full attention now. Ikaw o kahit si Mama, sa tingin mo ba ay hihingin ko ang opinyon ninyo tungkol sa babaeng gusto kong makasama habang buhay? Romano, he's still your dad. He is, Luther. Iginagalang ko pa rin siya bilang aking ama. At iginagalang ko siya bilang Mr. Saavedra. Hindi ko yun nakakalimutan. At kahit kailan, hindi yun mawawala sa isip ko. But can you also think about me? That this is my first time I got interested in a woman? Binitawan ni Luther ang shot glass at humarap ito sa akin habang seryoso ang muka. I understand you, Romano, pero kilala mo si Dad. Napangiti ako at napailing. Sorry, tumayo na ako. Kailan niyo nga pala ako inalala? Walang kwenta lahat ng desisyon ko dahil sa ginawa ko. Dahil sa nangyari sa pamilya natin. Dahil lahat kayo, sinisisi ako. Lalo na si Dad. Luther stand and was about to hold my shoulder, but I took a step back. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa akin. Hindi ka namin sinisisi sa nangyari.
At walang kinalaman doon ng mga desisyon ni Dad ngayon, Romano. Can't you see he's trying to make things right with you? Paano ko paniniwalaan yun? Napakahirap. I will never forget that night. Ang galit sa mga mata ng aking ama habang nakatingin sa akin. At nang muntik na niya akong itakwil. We are all trying to make things right, Romano. Hindi ka namin sinisisi. Nais nga ni Mami na bumalik ka na sa bahay at doon manatili. Taki misses you so much. He keeps on saying, where is his daddy? Nahihirapan na rin magpaliwanag si Mami sa kanya. My mind was clouded because of the sadness I was feeling. Hindi na ako sumagot. Tumalikod na ako kay Luther at malalaki ang hakbang na itinungo ang ikalawang palapag. Nang nasa tapat na ako ng pinto ni Mandy, ay kumatok ako. Bumukas agad iyon at nang makita ko si Mandy, ay kaagad ko siyang niyakap. Romano, bakit? Hindi ako nagsalita. I was breathing hard. My embrace became tight. I need to breathe slowly and calm down. Okay ka lang ba? Naramdaman ko ang paglapat ng mga kamay ni Mandy sa aking likod. She was caressing my back and giving me comfort. May nangyari ba? Sabihin mo sa akin. Inilagay ko lang ang mukha ko sa balikat nito. Mandy's soft voice was like telling me that I don't need to be scared because she was here. Amanda's POV. Ang mabibigat na paghinga ni Romano ay nagsasabi sa akin na may nangyari. Nag-away kaya ito ni Luther? Napansin ko nang parang iba ang pakikitungo nito sa kapatid niya nang magkita sila sa gazebo. May problema kaya sa kanilang dalawa? But Luther speaks casually. He doesn't seem to have bad things about Romano. Okay ka lang? Nang humiwalay sa akin si Romano, ay hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya. His eyes were closed. Ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin. Nang idilat nito ang kanyang mga mata, ay umiling ito ng dahan-dahan. Nagkaroon lang kami ng hindi magandang usapan ni Luther. Anito sa akin. Naupo siya sa kama ko habang ako ay nakatayo sa harapan nito at hawak pa rin ito ang aking kamay. Sabi ko na nga ba at may nangyari dahil ilang minuto pa lang silang nakakaalis at kakatapos ko lang rin na maligo ay narito na ulit ito. Sinuri ko ang kanyang muka, pati ang mga kamay nito kung namumula. Mukhang hindi naman sila nagsuntukan na magkapatid. Nainis lang ako, Mandy. Bumaba ang aking tingin sa kamay ko na mahigpit nitong hawak. Ayoko lang ng mga narinig ko kay Luther. Hindi ko rin gusto na pinipilit niya akong umuwi sa bahay. Ano naman kaya ang mga sinabi ni Luther para mainis si Romano? I can feel that Luther was teasing me earlier. Sa sinabi rin ito bago sila umalis ni Romano kanina, ay may ideya ito kung anong nangyari sa amin. That man knows a lot. But I wanted to know if he is a threat, kaya't kailangan naming muling mag-usap. Sasabihin ko rin sa kanya ang plano ko na manatili dito ng isang buwan pa. Nang marinig ko ang pagbuntong hininga ni Romano, ay hinila ko ang kamay nito. Sa tingin ko ay kailangan mo na magpahinga. Kung ano man ang hindi niyo pagkakaunawaan ni Luther, ay maaayos niyo rin yan. Tumingala ito sa akin. Naroon na naman ang kalungkutan sa mga mata nito. Hinihintay ko ang sasabihin niya pero hindi ito nagsalita. Nagulat na lang ako nang bitawan niya ang aking kamay at tanggalin ang itim na polo na suot nito. Ano na naman yan? Nahiga ito sa kama ko at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Nang hindi ako kumilos, ay hinila pa nito ang kamay ko. Bumagsak ako sa kama sa mismong tabi nito. Sir! Sigaw ko sa kanya. I'm going to sleep here. Anito, matutulog siya dito? Dito ako matutulog sa tabi mo, Mandy. Nang subukan kong bumangon, ay ipinulupot nito sa bewang ko ang isang kamay nito at hinila akong muli. Nakapatong na ang mukha nito sa balikat ko habang sobrang higpit ng hawak nito sa bewang ko. Paano na ako makakaalis kung ganito ang hawak niya? Pero seryoso ba ito? Paano kung hanapin ito ni Luther doon sa silid niya? At hindi ko nailak ang pinto ng silid ko. Sir, sa tingin ko mas mabuti kung sa silid mo na lang ikaw matulog. Ilang lakad na lang naman sa ikatlong palapag. Kung gusto mo, ay ihahatid pa kita kung nahihilo ka dahil sa alak. Huminga ito ng malalim at hinigpitan ang yakap sa bewang ko. Nasaan ang Romano? Tanong nito. Napatingin ako rito. Mukhang wala talaga itong balak na bumalik sa kanyang silid, kaya hinayaan ko na lang.
Bakit sir na ulit ang tawag mo sa akin? Ay nako, hindi ko na nga alam kung ano ang itatawag ko sa kanya ngayon. Sir, kasi amo pa rin naman kita. Sagot ko sa kanya. Inaamoy na naman ito ang leeg ko. I like your smell, Mandy. What's your perfume? Perfume? Wala akong pabango, sir. Hindi ako mahilig magpabango. I'm sleepy. Iyon ang mga salitang narinig ko sa kanya. Romano never said a word after he said that he was sleepy. I never thought that he could sleep that fast. Siguro, dala na rin ng alak kaya nakatulog ito kaagad. Bumaba na lang ako sa pagkakahiga at pinantayan ko ang kanyang muka. Nakahawak pa rin ng mahigpit ang kamay nito sa bewang ko na para bang anumang oras ay aalis ako sa tabi nito. Nang subukan kong lumayo ng kaunti, ay kumunot ang noo nito at sumiksik sa akin. This is getting hard for me. But Amanda, you need to be brave to take whatever Romano will do when he learns the truth. Mahirap, pero kailangan kong tanggapin dahil pinasok ko ito. Kasalanan ko. 1 buwan lang ha? Pagkatapos ng 1 buwan, ay aayusin ko ang lahat. Bumaba ang mukha ko at hinagkan ito sa noo. Kaiisip sa mga nangyari at nang maaaring mangyari pa, ay hindi ko na namalayan kung anong oras na rin ako nakatulog. Kinabukasan, nang marinig ko ang alarm sa loob ng kwarto ko, ay napadilat ako kaagad. Babangon na sana ako para pumasok sa banyo, para maligo, nang may marinig ako. Good morning, baby. Ha? Nanlaki ang mga mata ko sa aking narinig. Napatingin ako sa kaliwa at nakita ko si Romano na nakatingin sa akin. He was smiling at me. Gulo-gulo pa ang buhok nito at wala pa itong pang-itaas. Imbis na batiin si Romano, ay napahawak ako sa aking muka at kinapa ang aking nunal. Safe. Hindi mo ba ako babatiin ng magandang umaga? Tanong nito. Oo nga pala, dito siya kagabi natulog. Muntik ko nang makalimutan. Magandang umaga. Napatigil ako sa pagsasalita nang dumukwang ito at mabilis akong hinagkan sa labi. Ang aga naman ito. Romano. Your bed is small, Mandy. Ngayon ko lang napansin. Ha? Tanong ko. Hindi tayo dito maaaring Napasinghap ako nang mapagtanto kung ano ang nais nitong sabihin. Teka. Pagpapatigil ko sa kanya. Bumangon ako at humalukip-kip sa harapan nito. Ang aga-aga, 5:00 ng madaling araw, ganito ang nasa isip nito. Sinamaan ko siya ng tingin at itinuro ang oras sa aking silid. Hindi nga dapat ito dito natulog dahil hindi niya naman ito silid. Paano pala kung nagawi si Manang dito kagabi o si Luther? Hindi naman namin nailak yung pinto ng kwarto ko. Bumalik ka na sa silid mo, sir. Romano. Anito sa akin. Sir Romano. Napatili ako nang bigla niya akong hilahin sa kamay kaya nalaglag ako sa ibabaw nito. Mabilis kong itinukod ang aking mga kamay sa magkabilang gilid at lalayo sana. Pero ikinawit nito ang kanyang kaliwang kamay sa aking bewang. I had a good sleep. Ngayon lang ako ulit nakatulog ng diretsyo ng ganun, Mandy. I always have a bad dreams. But last night, it was good. No nightmares. Kung papayagan mo ko ay, dito na ako palagi matutulog sa tabi mo. Hindi pwede. Hindi naman tayo mag-asawa para magtabi lagi sa pagtulog. Nag-asawa lang ang palaging magkatabi sa pagtulog, ha? He was smiling at me. Bakit hindi tayo magpakasal kung ganun? Kaagad akong natigilan. Palagi na lang akong nabibigla sa mga lumalabas sa bibig ni Romano. Pero habang nakatingin ako sa kanya ngayon, ay napansin ko na hindi ito nagbibiro sa mga sinabi nito. Sigurado ako sa nararamdaman ko para sa iyo, Mandy. Kung sasabihin mo sa akin ngayon na oo at nais mo kong makasama habang buhay, ay mamaya lang din ay pakakasalan kita. Nang hindi ako nagsalita, ay bumaba ang tingin ni Romano sa aking labi. Inabot niya iyon at mabilis na humagkan. Nang tingnan niya ako sa mga mata, ay ngumiti ito. Hindi ko naman inaasahan na ganito kaaga mag-a-activate ang pagiging maharot nito. Kailangan ko nang bumangon. Magluluto pa ako ng agahan mo. Lunes ngayon at may pasok ka pa. Nang mapansin ko na nakatingin lang ang binata sa labi ko habang nagsasalita ako, ay nagpakawala ako ng buntong hininga. Tinawag ko ito sa kanyang pangalan para kunin ang atensyon nito. Romano!
but he still wasn't listening. He was just looking at my lips. Napalunok ako nang gumalaw ang isa nitong kamay na dumako sa bato ko at hinila ako palapit. I like morning kisses, baby. My heart was beating wildly again. Hindi sa kaba, kung hindi sa pagkasabik na muli ay maramdaman ang mga labi nito sa akin. Mukhang maganda talaga ang gising nito. Dahan-dahang yumuko ang mukha ni Romano at mabilis na sinakop ang aking labi. Mukhang kailangan kong masanay na hindi huminga ng matagal dahil sa mga hagka na ito ni Romano. Sa kabilang banda, pasado 6:00 na nang mapilit ko si Romano na pumunta sa silid nito. Mabuti na lang at hindi ako pinuntahan ni Manang sa aking silid para tingnan. Nang makarating ako sa kusina, ay nakaluto na si Manang ng umagahan. Pasensya na po, Manang. Ani ako rito. Nako, wala yon. Alam ko naman na masama ang pakiramdam mo, kaya ka na late ng gising. Kamusta ka na ba ngayon? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Nais kong mapangiwi. Mabuti naman po ang pakiramdam ko, Manang. Hindi naman po gaanong sumama. Sagot ko sa kanya. Nasa kusina kami ngayon at nag-aagahan na. 8:00 umalis si Romano para pumunta sa opisina. Si Luther naman ay sinabi ni Manang na natutulog pa sa guest room. Ibig sabihin ay makakapag-usap kami ni Luther kung narito pa ito. Good morning. Napalingon ako sa nagsalita. Magandang umaga po, Sir Luther. Mag-aagahan na po kayo? Tanong ni Manang rito. Pero imbis na sumagot, ay tumingin lang sa akin si Luther. Inalayo ko ang aking muka at inubos na ang pagkain ko. Pagkatapos ay tumayo ako at pumunta sa sink. I am not hungry, Manang. Rinig kong sabi nito. Mandy. Napalunok ako nang tawagin ako ni Luther. Yes, sir? Gawan mo ako ng kape. Sa pool area mo dalhin. Pagkasabi nun ni Luther ay umalis na ito. Nagpagawa na naman ito ng kape. Hindi ito umiinom ng kape, sabi ni Romano. Ano na naman ang trip nito? Sinunod ko na lang ang utos ni Luther. Nagtimpla ako ng kape nito at tinungo ang pool. Naabutan ko itong nakatayo sa gilid habang may kausap sa telepono. Yes, ma'am. Nasabi na po ninyo kay Romano? He's not answering his phone. Maybe he's busy. Opo, I'm here in his house. I can go home tomorrow if that's the case. Sino maghahatid po, ma'am? Tama ba ang dinig ko? Kausap nito ang mami nila? Nang ibaba ni Luther ang tawag, ay humarap ito sa akin. He went into your room last night, right? Iyon kaagad ang sinabi nito sa akin. Sinundan kaya ni Luther si Romano? O sumilip ito sa silid ko? Amanda, my brother likes you so much. At alam mo yun, hindi ba? Kinabahan ako bigla sa klase ng tingin nito. Luther. Wait, you are not Amanda here. You are Mandy. Naupo na si Luther at ibinaba ko ang kape nito sa lamesa. What are your plans, Mandy? Anito sabay higop ng kape. Sinabi ko sa iyo na aalis na ako, pero bigyan mo pa ako ng 1 buwan dito, Luther. Nahihirapan ako magpaalam kay Romano. He doesn't want to even let me go out alone because... At kaninong kasalanan, Mandy? You are the one who put yourself in this situation. Ngayon, ay hindi mo na alam ang gagawin mo? Huminga ako ng malalim at ipinikit ng mariin ang aking mga mata. Alam ko naman yon. Alam na alam ko. My brother likes you so much. He even defended you to me. Sinabi pa sa akin na wala siyang pakialam kahit na hindi ka namin tanggap o ng pamilya namin. I told her that you are just a maid and he gets mad. Akala ko nga isusuntukin ako ni Romano kagabi dahil sa galit niya. I am trying my best to escape the situation now and go home, Luther. Nahihirapan ako pero alam ko na wala akong karapatang magreklamo. Nakita ko na napailing ito. Isinalang mo ang sarili mo sa apoy, Amanda. I know. Just give me a month. Ibinaba ni Luther ang tasa ng kape at tumingin sa akin. Funny how your plans turned out like this, Amanda. From spying on my brother to falling in love with him. Napalunok ako sa sinabi ni Luther. Hindi ko na ma-deny dahil totoo naman. Nahulog ako kay Romano. Nakagusto ako sa kanya. At isa yon sa hindi ko naisip ng planuhin nung pumasok sa bahay nito at magpanggap na isang katulong. Kaya ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko. Unexpected.
Hindi na ako nakahanap pa ng sasabihin. But okay, I'm not that evil, Amanda. I will let you stay here for another month. I will not ruin your plans. I am actually enjoying what's happening. Iyon ang mga huling sinabi ni Luther nang magpaalam ako na papasok na sa loob ng mansyon. Naubos ang oras ko sa maghapon sa paglilinis ng bahay habang iniisip kung paano ko ipapaliwanag kay Romano ang ginawa kong pagpasok sa bahay nito at pagpapanggap. Iniisip ko na baka may paraan na hindi ito magalit ng sobra. Pero kahit saang anggulo ko tingnan, walang dahilan para hindi magalit ng sobra sa akin si Romano. Hay, paano na? Mabilis lumipas ang araw at mag-alas 4 na ng hapon. Isang oras na lang at narito na si Romano. Si Luther naman ay ito, nasa tapat ko at nagbabasa ng libro. Hanggang ngayon ay narito pa rin ang impaktong ito. Kanina lang ay kinakausap ako at sinasadya na tawagin akong Amanda. Nilalakihan ko siya ng mga mata, baka kasi marinig ito ni Manang. Bakit ka nakatingin sa akin, Mandy? Hindi na ba si Romano ang gusto mo? Ako na ba? Biglang sumama ang mukha ko sa sinabi nito. That will never happen, Luther. Nagpatuloy ako sa pagpupunas hanggang sa makarinig ako ng doorbell. Lumapit ako sa pinto at binuksan niyon. Pero kaagad nagsalubong ang mga kilay ko sa aking nakita. Who's that? Tanong ni Luther. Narinig ko ang yabag nito palapit. Toto! Bumaba ang tingin ko sa bata na nagsalita. He looks like... Taki! Nilapitan ni Luther ang bata at binuhat. Maraming salamat sa paghatid kay Taki, Mang Desmond. Anito. Hindi ko alam kung anong irere ako dahil nakatingin lang ako sa bata na buhat-buhat ni Luther. Who is this kid? Nang maisara ko ang pinto, ay naupo sa sofa si Luther habang hawak ang bata. Taki, we'll wait for your father here, okay? I know you miss him so much. Napalunok ako sa narinig kong sinabi ni Luther at mabilis ako naglakad palapit sa kanya. Tumingin akong muli sa bata. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang nakatingin sa mukha nito na kamukhang kamukha ni Luther. Napatingin ako sa pinto nang biglang bumukas iyon at seryosong mukha ni Romano ang nakita ko. Tumayo si Luther habang hawak ang bata. Kitang-kita ko kung paano nagbago ang ekspresyon sa mukha ng bata nang makita nito si Romano. Bumaba ito sa pagkakakarga kay Luther at kaagad na tumakbo palapit kay Romano. Daddy! Daddy! Kaagad akong nakaramdam ng panlalamig ng mga kamay ko. Daddy? Nakita ko na napatingin sa akin si Romano pagkatapos itong buhatin ang bata na kamukhang kamukha nito. I told you, Romano, Taki misses you so much. Your son misses you so much. Luther said and looked at me. What? May anak si Romano? Sino ang ina nito?